Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at eto, no, meron po akong isang balitang isi-share sa inyo mga kababayan na kung saan eto po palang si Ombudsman Remulla, no, meron pong malubhang karamdaman mga kababayan na kung saan muntik na po pala siyang mategi, no? So yun ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre yung palagi po nating hinihiling sa mga nanonood po dito, 1 view, 1 like po sana. Okay, so eto mga babayan, no, may napanood akong balita, no, na ngayon ko lang din nalaman, no, na ito po palang si Ombudsman Remulla, no, nalagay po pala sa alanganin ang buhay mga kababayan, no, dahil nung nakaraan naalala natin na talaga namang sobrang bumagsak po, no, yung kanyang katawan at nung panahon na siya po ay nasa DOJ pa mga kababayan, no, at ngayon ko lang din nalaman, no, na meron pala siyang ganitong klaseng karamdaman mga babayan. Pero bago po yan, no, ito po ang isa sa mga mas nakakabahalang balita, no, dahil meron pong matinding pasabog etong si Ombudsman Remulla mga kababayan. Ito po yan, no, dahil mahigit 200 tauhan ng ombudsman mga kababayan ay pinagre-resign po niya, no, diyan po sa ombudsman. Dahil tila baga ito pong mga tao na to ay ano bang matatawag natin doon? Parang itinanim po dyan, no? Itinanim sa ombudsman para ano kaya? No? Para mag-espiya po ba? Parang ganon? O kumuha ng mga impormasyon sa magiging galaw ng ombudsman? No? Dahil naalala natin ito pong si Martires, mga kababayan, no, pinalitan po no ni Remulla, pero bago po siya umalis sa pwesto, abay matindi. Meron pong itinanggap o nilagay na 200 tao, no, diyan po sa ombudsman mga kababayan. Nakakapagtaka lang kasi imagine mo paalis ka na, no, mag-hire ka pa na mahigit 200 katao, no, na tauhan na ipupwesto mo dyan sa ombudsman. So medyo nagtaka po itong si Ombudsman Remulla at talaga namang pati yan kanya pong nakita mga kababayan, dahil delikado nga naman, no, kasi gusto nilang linisin, no, yung hanay, no, ng ombudsman mga kababayan. Pero no, meron talagang sadyang mga tao siguro, no? Ano lang to naiisip ko lang mga kababayan. No, opinion ko lang din naman, 'di ba? Kasi kahit ako mapapaisip o kahit siguro kayo mapapaisip, 'di ba? Na paalis ka na, no? Paalis na yung isang opisyal, abay magpupwesto pa o mag-hire pa ng mahigit 200 tao. No? Diyan po sa ombudsman. Abay mapapaisip ka talaga, bakit ganun? At ito pong balita na to mga babae na isi-share ko sa inyo ay talagang magugulat kayo, no, dahil may mas matindi pa po, no, na maririnig ninyo dito sa balita na to. Okay, so ito po yan mga babayan. Narito ang ibang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Pinagre-resign ang mahigit 200 tauhan ng Office of the Ombudsman na sa tingin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ay mga midnight appointee. Oh. Midnight appointees mga kababayan. Ibig sabihin, hindi dumaan sa masusi, no, sa masusing proseso. No, kumbaga parang ipinwesto lang diyan o pinilit na maipasok itong mga tao na to. Parang ganun mga kababayan. At parang walang tamang proseso para maipwesto itong mga tao na to o i-hire itong mga tao na to. Nakikita niyo yung galawan ni Martires mga kababayan? Dapat talaga imbestigahan din yung tao na yan
si Salima Refran. Pinagsusumite ng courtesy resignation at pinag-a-apply muli ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mahigit 200 kawani ng Office of the Ombudsman. Yan. Na-promote o nakakuha raw kasi ang mga ito ng trabaho nito lang Hulyo. Di ba? Noong July lang, mga kababayan. Merong mga na-promote, merong kaka-hire lang. Last July, bago siya masibak si Martires. Tibay, di ba? Panahong magre-retiro na ang dating ombudsman na si Samuel Martires. Marami kasi dito, fresh lawyer lang, ang salary grade nila, napakataas na kagad. Di ba? Grabe. I think it's unfair to the morale of the other lawyers here. Tama naman yun, no? Yung ginawa dito. Di ba ni Ombudsman Remulla? Parang sa isang kumpanya lang yan eh. Matagal na yung mga abogado or matagal na yung employee doon sa isang kumpanya, mga kababayan. No, tapos may papasok na bagong empleyado na kung tignan natin, kunyari, let's say, pareho lang naman yung magiging trabaho. Abay, etong mga bagong empleyado, mas mataas pa ang sahod doon sa mga lumang empleyado. Para ano? Bakit may mas mataas na sahod? Ba't may mas mataas na offer? Anong meron? Bakit? Ano ba trabaho ng mga ipinwesto na yan sa ombudsman? Bakit mas mataas ang sahod nila kumpara dun sa mga nauna? O dun sa mga mas matatagal na sa ombudsman? Diba? Baka naman may something. Ha? Ano sa palagay ninyo? May something po ba? Kaya mataas ang sahod? Ganun ang ginawa. Sa 204 na mga kawani, halos 100 ang nasa mga posisyong may salary grade 25 pataas. Magmula yan sa mga special prosecutor hanggang sa 2 assistant ombudsman na nasa salary grade 29. Yun ang matindi. Yun ang dapat sibakin, no? Palitan. No, kung yan ay naipwesto man na midnight appointees, yung assistant ombudsman, dapat yan na mapalitan. Diba? Mahirap na. Alam niyo, maganda yung ginawa dito, no, ni Ombudsman Remulla. No? Iniscreen niya lahat ng empleyado ng ombudsman. Iniscreen niya lahat yung tao ng ombudsman at doon nalaman niya, no, na may mga ganito. Diba? Kasi gusto nilang linisin eh. Diba? Yung ombudsman. Gusto nilang linisin yung korupsyon. Pero kung merong mga tao, mga babae na talagang pilit nilang sisirain ng korupsyon at pilit nilang sisirain ng mga ahensya na lumalaban sa korupsyon, mga babayan, mababaliwala lahat, no, ang effort ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Mababaliwala lahat, no, yung pagod nila sa pagsugpo ng korupsyon. Kapag sila ay nasingitan, no, ng mga bulok na kamatis dyan. Hindi lang po sa ombudsman, sa lahat po ng ahensya, mga babayan, ng ating gobyerno. Sa DPWH, talagang salang-sala, no? Netong si Secretary Dizon, yung mga tauhan niya. Yung isang tauhan na may nasilip, sibak agad, di ba? Ganun. Sa ombudsman, ganun din. Diba? Dapat sa DOJ, sa kung ano-ano pang mga ahensya ng ating gobyerno, diba? Dapat talaga linisin yung hanay ng mga yan. Kasi dyan magkakaroon ng litis eh. Dyan magkakaroon ng kaso eh. Dyan magkakaroon ng mga case build-up, no, investigasyon, pagkakaso, paglilitis. No? Pero kung yung mga ahensya na yan, nadadaanan ng mga proseso ng pagkakaso na yan para makulong itong mga korap na to, no, mapapasukan ng mga bulok na kamatis, useless lahat ng pagod, mga babayan. Diba? For them to be hired at the last minute and to occupy pivotal positions, highest paid positions, positions paid with a premium, at the last minute, I think is questionable. Diba? Questionable talaga yon. Last minute, nag-hire ka ng mga ganun tao. The hallmark of midnight appointments.
Para kay Ombudsman Remulla, importanteng matiyak ang kanilang kakayanan at kwalifikasyon alinsunod sa tinakda ng Civil Service Commission dahil sa importanteng trabahong ginagawa ng kanilang opisina. Kasi ito yung mga taong meron talagang sinabi sa functions ng office na to, from evaluation to PI to prosecution of people. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng Tatanggi lang reaksyon yan. si dating Ombudsman Martires. Tatanggi lang yan, mga kababayan. Ano na-expect mo dyan? Diba? O eto, mga kababayan, yung sinasabi ko sa inyo, isa pang balita na kung saan nalagay pala sa bingit ng panganib, no, na alanganin ang buhay po. No, netong si Ombudsman Remulla, dahil meron pala siyang sakit sa puso at cancer sa dugo, mga kababayan. No? O panoorin natin to. Physical challenge mo, yung health challenge mo. Ano ba nangyari sa iyo noon? Noong 2023 na-diagnose ako sa puso, na kailangan ko ng bypass. Grabe, no? Nakailang bypass pala siya. Kaya pala nawala siya sa DOJ, tsaka biglang bumagsak yung kanyang katawan. So nagpa-opera ako. Nagkaroon ako ng quintuple bypass. Grabe, Open heart. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Leukemia. Wow. Cancer ng dugo. Wow. At dito ginamot rin ako. Ako sa ilalim ng treatment, cancer treatment sa doktor, dito sa St. Luke's BGC Global. Anong klaseng treatment ba? Ano yan? Grabe, parang doble dagok yun, mga kababayan, no? Chemotherapy, 2 cycle. Pero hindi siya halos na balita, di ba? Tapos total body irradiation. Irradiation. Tapos yung tinatawag na bone marrow transplant. Oh, wow. Ang bone marrow transplant, pag wala ka ng white blood cells, lalagyan ka ng stem cell ng donor para magkaroon ka ng bagong bone marrow. Para palitan yung bone marrow. Yan ang pinaka-factory ng dugo. Kaya ang dugo ko ngayon ay hindi na yung dati kong dugo. Ito yung dugo na galing sa aking anak. Oh, so yung anak mo yung... Anak ko, full match kami. Kaya naka-recover ako at mukhang maganda naman ang prognosis. Oo, you look good. Thank you. Actually. Ano ba mga symptoms mo noon na... Ano yun? Nahihilo, medyo matamlay, tapos nadudugo ilong ko doon. Nosebleed? Lagi nagno-nosebleed, tapos ay tumigil. Kasi nga, ang dugo ko pala may problema na. Talaga. Did you at any time think that you were being called by the Lord? I refuse to think of it that way. Kasi nga, ang tingin ko lang, tomorrow is another day. Get through the night. Mapalipas mo lang ang gabi, pagising mo sa umaga, isang araw na naman yon nabigay sa'yo. Natural. Just live by the day. But did you ever think at that moment that you had a role to play that you had not been playing to the best that you could? Hindi naman, wala naman. Siguro meron talaga sa akin na marahil may iba pa akong gagawin sa mundo. Kaya tuloy-tuloy ang aking paggaling. Pero maraming hamon. Pagkatapos ng lahat ng treatment, meron pa rin mga problema. Yeah. Pero hindi, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Siguro meron pa ako ibang gagawin, kaya gano'n. Obvious ba? Ito na nga, mukhang ito na ang gagawin mo. Yun, mga kababayan, no? So, naniniwala siya na meron pa siyang ibang gagawin. No? Kaya, hindi pa siya totally, let's say, kinuha ni Lord, mga kababayan. Pero, napakahirap po. No? Nung kanyang mga pinagdaanan, dahil alam naman natin, imagine ninyo, no? Sakit sa puso, tapos biglang madadiagnose ka na meron kang ganong sakit sa dugo. 'Di ba? Napakahirap po talaga noon. At siguro nga, no, meron pang trabaho na hindi pa natatapos itong si Boying Remulla, kaya hindi pa siya kinuha ni Lord, 'di ba? Kaya siguro dapat kabahan talaga itong mga corrupt official na to, mga kababayan. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Okay, tights po tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's on Bobs TV. Peace and health.